Alam mo ba na minsan, ang pinakamalaking kalaban mo ay sarili mong bibig? Yep, baka hindi mo alam. Pero may ilang bagay kang nasabi na ginamit laban sa'yo. O kaya'y nagbigay lang ng unnecessary drama sa buhay mo. Maraming tao ang nagkakaproblema, hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa mali nilang nasabi. Kaya kung gusto mong maiwasan yan, pakinggan mong mabuti ang mga bagay na dapat mong sarilinin na lang. Promise, baka ito na ang magliligtas sa'yo sa next chismis disaster mo. Pero teka, bago tayo magsimula, kung gusto mong hindi maging biktima ng sariling pagdaldal, i-like mo na tong video at mag-subscribe. Malay mo, isang simpleng click lang, pero isang buong buhay ng iwas chismis at katahimikan ng isip ang kapalit. 1. Mga pangarap at malalaking plano mo. Excited ka sa plano mong magnegosyo o mag-resign sa trabaho para mag-focus sa passion mo? Nice. Pero huwag mo munang ipagsigawan sa buong mundo. Bakit? Kasi ayon sa psychology, kapag ibinahagi mo na sa iba, parang nabawasan na yung motivation mo. Sabi nga sa isang pag-aaral, kapag kinuwento mo na yung goal mo, parang nakatanggap ka na ng premature reward. Nagsaya ka na kahit wala ka pang na-achieve. Sa Stoicism, tinuturo na huwag tayong umasa sa labas na validation. Gumawa ka na lang ng tahimik, tapos pabayaan mong resulta ang magsalita para sa'yo. 2. Lahat ng pera mo at utang ng iba sa'yo. Walang masama sa pagiging open, pero kung lahat ng tao alam kung magkano sahod mo, magkano ipon mo, o kung sino-sino ang may utang sa'yo, malaking problema yan. Ang tao kasi may subconscious bias. Kapag nalaman nilang may pera ka, madalas, inaasahan nilang tutulong ka sa kanila. O mas malala, gagamitin yon laban sa'yo. Huwag kang maging walking ATM, sabi nga ng Stoics. Huwag mong hayaang maging dependent ang iba sa'yo nang hindi mo kagustuhan. Maging mapagbigay, pero huwag magpaloko. 3. Lahat ng away sa relasyon o sa loob ng pamilya mo. Alam mo yung mga taong post agad sa Facebook kapag nag-away sila ng jowa nila? Tapos magpo-post ng feeling lost, need space, pero maya-maya magla-love story na ulit? Kung isa ka sa kanila, stop. Hindi lahat ng away nyo dapat malaman ng mundo. Una, kasi may tendency ang ibang tao na manghimasok. Pangalawa, may mga bagay na pag humupa na ang galit nyo, kayo lang dapat ang nag-aayos. Sabi nga sa psychology, ang pag-share ng masyadong maraming personal na away ay nagiging dahilan para mawala ang respeto ng iba sa inyo. Sa Stoicism naman, mahalaga ang self-control. Huwag mong hayaang ang emosyon mo ang magdikta sa kilos mo. 4. Lahat ng kabutihang ginawa mo. Kung tumulong ka sa isang tao, kailangan ba talagang i-broadcast? Hindi ba pwedeng ikaw na lang at si Lord ang nakakaalam? Kapag palaging may kasamang social validation ang kabutihan mo, parang hindi na siya genuine. Sabi sa Stoicism, ang tunay na mabuting gawa ay hindi kailangan ng palakpak ng iba. Sa psychology naman, kapag palagi kang naghahanap ng external praise, nagiging dependent ka sa validation ng iba. At kapag hindi mo yun nakuha, parang hindi mo na alam ang halaga mo. Huwag ganon. 5. Lahat ng weaknesses mo, lalo na sa hindi mo pa lubos na kilala. Ang pagiging totoo ay maganda, pero may limitasyon yan. Hindi lahat ng tao ay kaibigan mo. Minsan, yung taong inaakala mong safe kang pagsabihan ng deepest fears mo, yun pa yung gagamitin yon laban sa'yo balang araw. Sa Stoicism, tinuturo na dapat matuto tayong piliin kung sino ang bibigyan natin ng tiwala. Hindi ibig sabihin na hindi ka magiging totoo, pero maging matalino ka kung kanino mo ibubukas ang sarili mo. Marami sa atin ang nagiging biktima ng maling pagkukuwento sa maling tao. Huwag mong hayaang ang sarili mong bibig ang magpahamak sa'yo. Tandaan, minsan, ang pinakamalakas na tao ay yung tahimik pero mautak.
Kung sa tingin mo may natutunan ka dito, huwag mong kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe. At kung may gusto kang idagdag sa listahan, comment mo na sa baba. Baka may matutunan din kaming lahat sa'yo. 6. Mga galit mo sa isang tao. May office mate kang nakakairita? O kapitbahay na laging nakikialam sa buhay mo? Normal lang yan, pero huwag mong ipagsigawan ng inis mo sa ibang tao, lalo na kung hindi mo pa alam kung sino talaga ang pinagkukwentuhan mo. Sabi nga sa psychology, kapag palagi mong inirereklamo ang isang tao, nagiging habit mo na ang negativity at ikaw mismo ang naaapektuhan. Sa Stoicism naman, mahalaga ang self-control. Hindi lahat ng bagay kailangang patulan. Hindi mo kailangang ipaalam sa lahat kung gaano kainis. Mas maganda pang i-channel mo yan sa mas produktibong bagay tulad ng pag-level up ng sarili mo. 7. Mga past mistakes mo sa mga hindi naman kailangan makaalam. Lahat tayo may sablay sa buhay, pero hindi ibig sabihin na dapat mong ikwento sa lahat. Kapag sinasabi mo ang lahat ng kapalpakan mo sa maling tao, maaari itong gamitin laban sa'yo. Hindi mo kailangang magkunwaring perpekto, pero piliin mo kung sino ang pagsasabihan mo. Sabi ng Stoics, ang nakaraan mo ay hindi na mahalaga kung natuto ka na at nag-move on. At ayon sa psychology, ang pagpapabalik-balik sa dating pagkakamali ay hindi lang nakakasira ng self-esteem, kundi nagiging dahilan din para ma-stuck ka sa nakaraan. 8. Mga personal na opinyon na wala namang maitutulong. Hindi lahat ng bagay dapat mong ipahayag, lalo na kung wala namang magandang maidudulot. May opinyon ka sa politika, sa pananampalataya, sa lifestyle choices ng ibang tao. Okay lang yan, pero isipin mo muna. May magbabago ba kung ipipilit mo yung opinyon mo sa iba? Minsan, mas mabuti pang manahimik kaysa makipag-argumento na wala namang patutunguhan. Sa Stoicism, isa sa mga pinakakilalang prinsipyo ay ang control what you can, ignore what you can't. Hindi mo makokontrol ang iniisip ng iba, kaya bakit mo pag-aaksayahan ng energy? 9. Mga plano mong gumanti o paghigantihan. May nanloko sa'yo? May nangutang pero hindi nagbayad? May nagkalat ng maling balita tungkol sa'yo? Kahit gaano ka pa nasaktan o kagalit, huwag mong ipagsigawan ang plano mong gumanti. Unang-una, hindi ito makakatulong sa'yo. Pangalawa, mas lalo ka lang nitong ibababa. Ang Stoics ay naniniwala sa indifference pagdating sa negativity. Huwag mong hayaang sirain ng ibang tao ang inner peace mo. At sa psychology naman, ang paghihiganti ay isang cycle. Mas lalo ka lang madidikit sa negativity imbes na mag-move forward. Ang pinakamagandang ganti, umangat sa buhay nang hindi na sila bahagi ng kwento mo. 10. Lahat ng alam mong tsismis tungkol sa iba. Kung hindi mo gusto na pinag-uusapan ka sa likod mo, huwag ka rin ganun sa iba. Ang tsismis ay parang boomerang, babalik at babalik sa'yo. Ang psychology ng tsismis ay simple. Madali siyang gawin, pero minsan, hindi natin nare-realize kung paano siya sumisira sa reputasyon natin. Ang Stoics naman, tinuturo na ang pakikisali sa tsismis ay isang distraction lang. Sa halip na pag-usapan ang buhay ng iba, bakit hindi mo na lang i-focus ang energy mo sa sarili mong goals? At ayan, 10 bagay na hindi mo dapat sinasabi sa ibang tao kung gusto mong mabuhay ng payapa. Ang pagdaldal kasi, minsan hindi lang nakakahiya, kundi delikado rin. Ikaw, may mga bagay ka bang sinasabi na dapat mong sarilinin na lang? I-comment mo sa baba. At syempre, kung gusto mo pang makapakinig at makapanood ng ganitong klase ng content, practical na payo na may halong psychology at stoicism, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panonood at kita-kits sa next video.